At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat. Cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight his paths, for he will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Oh Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight his paths, for he will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Oh Jesus, come and dwell among us. The voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight his paths, for he will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Oh Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight his paths, for he will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Oh Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikawalong araw ng ating pong pagnunobena o pagsisimbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Panginoon, maawa ka sa
dahilong naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Tawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Tawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos na rin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, kung anak ng Diyos na meron ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang sakit mo ang aming nahihingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, salamat ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu. Salva'y ating Ama. Amen, amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan, sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang pagdating ni Elias, ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon?
Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod, ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siya hiyaong gabay, at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan, sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikawalong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Isang tulog na lang, Pasko na. Tantulog na lang, Pasko na. Wala pa rin. Sige, tingnan natin ha. Alamin lang muna natin yung, kasi ngayon, no, narinig natin sa kwento sa Ebanghelyo ang pagpapangalan kay San Juan Bautista. Juan ang kanyang pangalan. At pinaliwanag din doon no, ni Elizabeth at ng kanyang ama o ni Zacarias kung bakit Juan ang pangalan. Pero babalikan natin yan maya-maya lang. Anong pangalan mo ate? April. Bakit April? Pinanganak ka ba ng April? Bakit April? Birthday ni Papa. At sa tuwing mag-birthday ka, maaalala din yung papa mo. Diba? Anong pangalan mo? Dwayne. Ano ba yon? Short ng duwende o Dwayne? Foreigner na Dwayne. Tinatan. Bakit Dwayne ang pinangalan? Anong kwento ng magulang? Hindi pa nakikwento? Hindi mo pa natatanong? Ano pong pangalan? Ron. Rona. Bakit Rona? Sunod daw po dito. Sinunod sa mga tita mo. Yung tita mo, letter R, letter O. Rona din. Lahat. Rona 1, Rona 2, Rona 3. Rona. Rona. Ano pong pangalan? Elio po. Rodelio. Bakit naman Rodelio? Parang sinunod lang ng magulang namin dahil puro letter. Sinunod ng magulang mo sa pangalan nila dahil lahat sila letter R. Ganun yung ano, no? Kayo po, Flora. Flora, Shona. Flora. Bakit po Flora? Bulaklak. Nung pinanganak ka, namulaklak ang paligid. Kaya Flora. Flora. Anong pangalan? Jojo po. Jojo. Bakit naman Jojo?
Sinunod po dun sa panganay na anak ng lolo ko na junior, kaya po Jojo. Pinangalan Junior, kaya Jojo. Maaga namatay yung uncle mo, kaya ipinangalan ka doon, Jojo, yung nickname. Kaya sa tuwing nandiyan ka, naalala nila yung tito mong namatay. Buhay na buhay sa iyo, no? Ano pong pangalan? Bubot po. Ha? Bubot. 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 Bakit daw? Yung totoong pangalan niya na, Bubot. Ano? Alayaw. Yung totoong pangalan. Sita. From Carmencita, ang tawag sa iyo ngayon, Bubot. Palayaw, Bubot. Minsan nakakatawa din, no? Ang ganda-ganda ng pangalan natin. Tapos yung Palayaw, ang layo doon sa pinaka-pangalan, no? Bakit daw Carmencita ang pinangalan? Wala po, sinunod lang sa nanay ko. Sinunod sa pangalan ng nanay at tatay. Kayo po. Rosario. Rosario. October ka. Ferrari po. February. Bakit to Rosario sa buwan ng February? Bakit Rosario po? Inanuno lang po sa rosary. Anong pinanganak ka? Hawak yung rosary, no? Anong papangalan natin? Nagdidelirio pa yung nanay, di ba, no? Anong pangalan ng bata? Rosario. Kayo po, ano pong pangalan? Edes. Mercedes. Bakit daw Mercedes? Po alam. Niyo alam, pangarap ng tatay niyo magkaroon ng Mercedes? Hindi alam. Ano pong pangalan? Mayet po. Mayet. Mayet. Bakit daw Mayet? Ayaw ko lang yung father. O, yung totoong pangalan, Mape po. Mape, yung subject, Mape. Unang Maria. Maria Fe. Mape. Alam ko yung Mape, yung subject, yung Mape. M-A-P-E, no? Kayo po. Maria Merna. Maria Merna. Ay yung patalo sa Mape. Gusto nyo mas mahaba. Maria Merna. Bakit Merna? Kasi po, yung nanganganak po ang mother ko. Panay ang panalangin niya po sa Mama Mary na hindi siya mahirapan. Doon po siya nananalig. Yung pangalan naging Maria Mirna. Mirna, Merna. Merna po. Merna talaga. Kayo po. Ready. 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 Freddy. Freddy. Bakit po Freddy? Noong may pangalan sa akin ang magulang. Yun lang ang naisip ng pangalan. Nay. Nay ba o ano? Maliit lang. Wilfreda po. Wilfreda. Bakit daw po Wilfreda? Yung kambal nyo, Wilfredo. Wilfreda. Hindi ko po alam. Hindi ko. Hindi nyo na natanong. Buhay pa ba ang mga magulang? Ana. Ano pong pangalan? Maria I.C. I.C.Y. A-double-C. I-double-C-Y. Oh, maiba lang, no? Double C-Y. Bakit I.C.? Maria I.C. Yan po sa mother ko. Wise. Kung I.C. hindi alam. Ayaw pa ba doon? Hindi. Bakit daw? Anong pangalan? Kaya naman eh. Anong pangalan? Ikaw po ba yung tinatanong ko? Anong pangalan po niya? Ya Elizabeth. Maria Elizabeth. Bakit po Maria? Anak niyo po, apo? Apo. Bakit po Maria Elizabeth? Alam po ng ate ko sa pinsan namin. Pinangalan ng ate mo sa pinsan ng pinsan niyo. Alam niyo ba talaga sino yung magulang ng batang to? Kayo po, ano pong pangalan? Mary Rose. Bakit po Mary Rose? Sinunod kay Mami. Sosyal ha? Mami. Ano pong pangalan? Joy po. Joy. Joy.
Joy, totoo po yun, Joy? Ano, bakit daw po, Joy? Na po parang, kasi nung nagbubuntis ako ng nanay ko, nalalaglag. Ano, pinagbubuntis ka, tapos nabuhay, yeah, Joy. Balak niya. Kumpleto ako, na hindi pa rin. So, parang yung dating kalungkutan, naging kaligayahan na. Okay. Mayroon pa bang gusto? Baka alas 8 na, hindi pa tayo tapos, no? Sige po. Kayo po, gusto niyo? Okay. Tinanong ko lang po, no, dahil gaya nga na nabanggit ko kanina, ang pangalang Juan, ibig sabihin, pagpapala, pinagpala ng Panginoon. At sa tuwing tatawagin si Juan, sa tuwing makikita si Juan, ang maikikwento nila ay kung paano sila pinagpala ng Diyos. Yung kwento, mahalaga po yung background kung bakit yun yung pangalan. Kasi ito rin yung nagbibigay ng identity sa iyo. Ito rin yung bukod sa identity, lalo tigit, ito yung magpapaalala sa iyo kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya nga ipinagmamalaki ni Zacarias, ni Elizabeth, na Juan ang pangalan. Hindi isusunod sa kanyang sa pangalan ng Ama kasi alam nila na ito ay mayroong sariling pagkatao, may sariling identity, may sariling misyon na dapat niyang gampanan. Pagamat gusto sana, no, ng karamihan ng mga magulang na sila ay maging katulad ng kanilang mga anak, pero pakatandaan ninyo, mayroon silang sariling identity. Bawat isa sa atin may sariling identity. Sa pangalan pa lang nagsisimula. Kaya pakaiingat tayo, no, sa pagbibigay ng pangalan. Na sabi ko kanina, kapag tinatawag ba ang pangalan mo, ay nagbibigay ito sa iyo ng kumpiyansa sa sarili, o pag tinatawag ka, ay lalong parang bumababa ang self-confidence ng isang tao. Ang mga magulang, pag-isipan naman ng mabuti. At ikwento nyo siyempre, no? Bakit ito yung pangalan? Sa mga nandito po, kung sakasakaling buhay pa ang mga magulang ninyo, tanungin ninyo kung bakit, ano yung background, para maintindihan niya o rin niya kung ano ba itong nangyayari sa kanya. Kasi hanggang hindi niya ito naintindihan, magugulo yan. Kasi iba yung tawag sa kanya doon sa dapat na ikinikilos niya. O yung kinikilos niya, hindi tumutugma doon sa kanyang pangalan. Dwayne, tanong mo ha, bakit Dwayne? Baka may karugtong pa ha. Ganda na, no? Ganda ng pangalan, di ba? Pangalan pa lang, ipagmamalaki mo na. Pero lalo tigin, no, pangalan pa lang, ito yung laging nandito, no? Paano kumilos ang Diyos sa buhay ninyo? Sa mga magulang, ulitin ko po, no, importante ang pagbibigay ng pangalan. Identity po yan. Kaya ayus-ayusin nyo ang pagbibigay ng pangalan. Hindi ko alam kung ilan ba ang pinangalan sa Yolanda. Kasi nung pinanganak, panahon ng Yolanda. Hindi ko alam kung may pinangalan na ng coronavirus o virus. Bakit virus? Kasi po sa COVID. Pero yung akala natin wala lang, no? Walang epekto. Pero yung pangalan pa lang malaking epekto na sa mentality ng bata habang siya ay lumalaki. Pero importante yung nalalaman kung ano yung background. Marami sa mga magulang frustrated at yung kanilang mga frustrations ipapangalan sa bata. Dahil gustong magkakotse, Vios. Kasi sa tuwing makikita mo si Vios, oy, may pangarap ako, hindi pa natutupad. Either nagpupursigi ka o kaya naman ay
pag nakikita mo yung bata, nagagalit ka o kaya na-frustrate ka lalo. Ipapangalan mo sa partner mo, ipapangalan mo sa asawa, ipapangalan mo sa asawang lalaki. Pag nagkahiwalay kayo, pag nag-away kayo, kanino ang bunton ng galit? Doon sa bata. Kasi sa tuwing tatawagin mo naman yung bata, maaalala mo kung paano ka niloko ng taong yon. Yung ganda-ganda ng pangalan, Alfredo. O ngayon, si Alfredo, nagloko. Paano mo ngayon tatawagin si Alfredo na anak mo? At tandaan nyo din po, no? Yung mga pangalan natin, meron po kasing iba, no? O karamihan, nung binubuo ninyo yung pangalan ng bata, diba? May proseso kasi yan eh. Nung binubuo ninyo yan. At tandaan mo din, kung ipinangalan ito sa iyo, tanggapin mo. Bunga yan ng kanilang pagmamahalan. Bunga yan ng kanilang respeto sa isang tao. Bunga yan ng kanilang paggalang doon sa isang tao kung bakit yan ang ipinangalan sa iyo. Ngayon kasi parang bahagi ng kalayaan natin, hindi ko alam, ilan ba sa inyo ang gustong palitan ng kanyang pangalan? Kung may pera lang, no? Kasi ngayon pwede mo nang baguhin eh. Kung may pera ka, pumunta ka sa lawyer, kung magpetisyon ka, ayoko po nang ipinangalan sa akin ng magulang ko. Ito po ang gusto kong pangalan. Kung ano ang nakasulat, no? Sa birth certificate. Lala ko tuloy yung birth certificate ko, no? Ang hirap ayusin ng pangalan ko, no? Kasi unang-una yung birth certificate ko, walang pangalan. Sumunod na inayos ko, wala akong kasarian. No? Pwede pala akong LGBTQIA++, no? Kasi di ba pagkukuha ka, kasi document yan eh. Kasi yan yung pagkakakilala mo eh. Nung may pangalan na, wrong spelling naman yung pangalan. Ba ito? Ayus-ayusin ninyo, no? Kaya minsan pag nagpapabinyag tayo, yung mga staff natin, talagang binubusisi. Kasi magpapangalan ka, ikaw mismo hindi mo alam ang spelling ng pangalan. Wala lang. Makiuso lang, makiganda lang. Iba, nagpapangalan, tinamad lang. Ito na lang po. Mahalaga yung pangalan mo. Mahalaga po ang pangalan na ibinibigay sa atin. Kaya yung sa pangalan pa lang, mapapasabi ka na, magiging ano kaya ang batang ito? Si Dwayne. Magiging ano kaya si Dwayne paglaki? Magiging pari kaya si Dwayne? Diba? Nakakalungkot minsan, may pangalan, no? May pangalan ka naman talaga kung ano yung tunay mong pangalan. Pero papangalanan ka pa ng mismong pamilya, mismong magulang, base sa iyong kaanyuan, base sa iyong physical na feature. Dahil may balat ka, pangalan mo, balat. Dahil duling ka, ang pangalan mo, double. Dahil mataba ka, ang pangalan mo, chubby. Sa kulay, nog-nog, negro. Kaya pag naglalakad dito, naglalaro dito, tinatawag, negro. Doon pala, wala na eh. Yung sa mindset niya, negro ako eh. So ano pang pag sinabing negro? Iba naman. Kulang lang ng ngipin, bungal na ang tawag. Lalong-lalo na po, mga magulang, ha? Huwag niyong tatawagin ang inyong mga anak ng kung anumang mga mura. Tawagin niyo sa kalye, oy, GAGO, pasok. Yun ba yung nasa birth certificate niya? Gago ba yung nakalagay doon? Kala natin wala lang, pero seryosong usapin ang pagpapangalan sa atin.
Yan ay hindi lang basta pangalan mo, karugtong yan ng kwento ng buhay ng mga magulang mo kung paano sila kumilos, kung paano sila sinamahan ng Diyos. Kaya pahalagahan mo din, ha? At ipakilala mo din sa pamamagitan ng ating mga pangalan, lalo tigin ang nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos. Banggitin nyo nga po yung tunay ninyong pangalan. Sabay-sabay po tayo. Yung totoong pangalan, ha? 1, 2, go. Douglas. Ang haba nung sa inyo, no? Sana po, no? Be proud. Yung pangalan mo, yan ang pangalan na nakasulat sa langit. Gamitin mo, ipagmalaki mo. Amen? Habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikinig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan ay kaluwalhatian magpasawalang. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Kandilang may ilaw sa gantiang koronang pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay sa pagpawi ng kadiliman, kasalanay nahugasan, bagong buhay ang dulot
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang paparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po. Mga paanyaya, sa araw na ito, 23 ng Disyembre hanggang sa 31 ng Disyembre ay ang ating misa nobenaryo para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Soledad. Pagdarasal ng rosaryo at novena sa 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na 6 ng gabi. Sa 24 ng Disyembre, araw ng linggo, ang Misa de Gallo ay sa 4 at kalahati ng madaling araw, banal na misa sa 9 ng umaga at 6 ng gabi, at Misa Aguinaldo naman sa 9 ng gabi. Ang ating pong banal na misa sa araw ng Pasko, 25 ng Disyembre, ay sa 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Mula po sa ating Kura Paroko, Father Douglas Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga sponsor sa 8 araw ng Misa de Gallo na sina Rogelio at Rona Rugian, sa PSSDM Caritas at sa lahat ng nag-alay ng Christmas balls, maraming salamat po. Karagdagan lang po, mamaya mayroon kayong champurado, no? May inihanda ulit si Chairwoman Lovely Nieto, no? Pagsalusaluhan po ang inihandang ito. At isang gabi na lang o isang araw na lang po, sana naman nakumpleto ninyo yung 9 na araw, no? Yung 9 na araw, ang nakakalungkot lang, kinumpleto yung 9 na araw, pero yung mismong kapanganakan, wala kayo. Sayang naman. Kasi either lasing na, busog, o namamasko. So, huwag kakalimutan po, ha? Magsimba sa December 25. Ito yung kapanganakan. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng 4 na linggo at 9 na araw na pagsisimbang gabi. Tatandaan ko po ang mga mukha ninyo, ha? Pag wala kayo dito sa kapanganakan ni Kristo, ito na ang huli ninyo. Ano yun? Tapos paalala din po, so simula mamayang gabi, may misa na ng 6 p.m. dito po sa parokya. Ha? Pero meron pa rin po tayong schedule sa mga barangay sa susunod na mga araw. Wala lang po ng 24 at 25. Pero magre-resume ang misa sa barangay sa 26 na po. Yung ating pong nobinaryo para sa kapistahan. At para din po sa lahat, no, para mapaalalahanan, may 2 uri ng pagtanggap ng komunyon. O pwedeng sa kamay, o pwedeng sa bibig. Okay? Kung sa kamay kayo magpapakomunyon o tatanggap ng komunyon, halimbawa, ganyan po, no? Itaas nyo naman yung kamay ninyo. Kasi ang baba-baba. No? Hindi ko alam kung, tapos magsasabay pa. Bubuka mo yung bibig, tapos sa kamay pala yung pagtanggap. Naguguluhan ako eh. Kung sa bibig, edi ibaba mo yung kamay mo, ibuka mo yung bibig mo, ha? Ayun, kung sa kamay naman, itiko mo ang bibig mo, itaas mo yung kamay mo, ha? Huwag niyong pagsabayin. And so para sa kalaman po, at least yung mga bata, maturuan na natin. So 2 uri naman po yun ng pagtanggap. Kung saan nyo po gusto at yung feel ninyo na tanggapin. Yung iba kasi ayaw sa kamay kasi pakiramdam nila hindi sila karapat-dapat na humawak doon sa katawan ni Kristo. Okay lang yun. No, iba naman ay sa bibig, no, para hindi nga nila mahawakan. Iba okay lang sa kamay. Pero ingatan po, no, kung sa kamay, ingatan na hindi ito liliparin ng hangin o mahuhulog. Kung mahulog man ito, damputin at isubo pa rin dahil ito ang katawan ni Kristo. Malinaw po ba? Pag bukas naguluhan ako, pepektosan ko kayo. Ha?
gulo nyo kausap, ha? So, ayus-ayusin natin din. Siyempre, may mga proper na pagkilos din sa loob ng misa. So, dapat nagagabayan din tayo. Okay? Sige po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At simay niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.